Kailanganin kita dito sa bahay, ha? Ay, oo, sige be. Sasamahan kita dito sa bahay mo. Hindi lang sasamahan. Siyempre, kailangan ko rin ng maid. At ikaw yun. Ano yun, te? Kakain rin. Ayokong may kasabay na kumain. Akit ka na lang sa taas at linisin mo yung kubeta. Ang dumi eh. Uncle, hindi daw po makakapasok si Mama. Di po kasi siya makabangon dahil masama pakiramdam niya. Sus, ang sabihin mo, umiral na naman ang katamaran niya. Wala talaga kayong asenso dito sa Pilipinas eh. Mas inuunan nyo pa kasi yung katamaran nyo. Wala talaga yung pagbabago yung nanay mo. Yes, dito na rin tayo sa bahay. Dito nyo ilagay yan. Dito. Ang dami mong mga Nakakapagod. dala-dala. Kasi Anak, nga, ayan, akin na. Ayan. nagka-jet lag ako. Nakapagod. Ayun. Nakakatuwa naman at finally, nakapagbakasyon ka na rin dito sa Pilipinas, be. So, gaano katagal ka dito? Mga 2 months, may mga asikasuhin lang ako dito sa Pilipinas, te. Pero kakailanganin kita dito sa bahay, ha? Ay, oo, sige be. Sasamahan kita dito sa bahay mo. Hindi lang sasamahan. Siyempre, kailangan ko rin ng maid. At ikaw yun. Ayaw mo ba? At least may trabaho ka. Sige. Wala namang problema. Akala ko may problema eh. Ito na pala yung anak mo? Laki na! Ito ba yung anak mo doon sa tricycle driver na walang pangarap sa buhay? Asa lang pala ngayon? Matagal na kaming naghiwalay noon. Hiwalay na pala kayo. Mabuti nagkautak ka na. Be, pinagsisihan ko naman na yung mga naging desisyon ko noon eh. Kaso wala na. Nagkaanak na kayo. Masaya naman ako na nagkaanak ako ng tulad ni Bea. Alam mo, mabait at matalino tong pamangkin mo. Okay. Grabe naman sa'yo yung kapatid mo, Ma. Ginawa ka ng katulong, tapos nilait ka pa. Ako nak eh. Ganun lang talagang magsalita yung si uncle mo. Saka anak, kasalanan mo din naman eh. Ang pasaway ko kasi nung bata pa ako. Sa halip na nag-aaral ako, ayun. Pabuntis ako sa ano mo. Kaya naging sakit ako ng ulo ng mga lola mo noon. Kaya gano'n na lang din yung bigat ng loob sa akin. Ang uncle mo. Tara. Ay, Be, naganda na ako ng makakain. Kain na. Ano yun, te? Kakain rin. Ayokong may kasabay na kumain. Akit ka na lang sa taas at linisin mo yung kubeta. Ang dumi eh. Okay, sige.
Ma, ma, wala kang pasok kay Uncle? Nak, ang sama ng pakiramdam ko eh. Baka hindi ako makapasok. Puntahan mo na lang si uncle mo. Sabihin mo, hindi ako makakapasok dahil masama yung pakiramdam ko. Uncle, hindi daw po makakapasok si Mama. Di po kasi siya makabangon dahil masama pakiramdam niya. Sus, ang sabihin mo, umiral na naman ang katamaran niya. Wala talaga kayong asenso dito sa Pilipinas eh. Mas inuunan nyo pa kasi yung katamaran nyo. Wala talaga yung pagbabago yung nanay mo. Uncle, masipag po yun si Mama. Kabi-kabilang trabaho nga po yung ginagawa niya para mapag-aral ako eh. Sige po, mauna na po ako. Dok, kamusta po yung mama ko? Kailangan niya maoperahan as soon as possible. Lumala ang sitwasyon ng mama mo. Hindi niya ba nasasabi sa iyo ang sakit na to? O kanino man sa pamilya mo? Hindi po, Dok. Napabayaan na ang sakit niya. Kaya lumala ng ganyan. Uncle, ikaw lang yung malalapitan ko. Kailangan ni Mama yung tulong mo. Malubahan na yung sakit niya. Kailangan na siyang maoperahan. Bea, wala akong may tutulong. Pasensya na. Uncle, Dadalaw na lang ako sa mama mo. parang awa mo na, Uncle. Sige na po. Dadalaw na lang ako.
Hindi na kinaya ng mama mo. I'm very sorry. Sorry pamangkin sa nangyari sa mama mo. Wala na, Uncle. Wala na si Mama. So wala na ding point ang sorry mo. Ayan. Tama ka nga. Dadalawin mo siya. Dadalawin mo siya sa puntod niya. Ikaw pa na kapatid niya ang tumalikod sa kanya sa oras na kailangan ka niya. So kahit anong iyak at sorry mo, wala nang silbi. Umalis na lang ho kayo. Gusto kong magdalamhati. Please.